Gusto ko lang sanang ibahagi kung ano ang nangyari sa akin kamakailan lang. Bandang 12:00 ng hating gabi iyon, Martes, at nanonood lang ako ng TikTok habang nakahiga. Habang nag-i-scroll ako sa phone ko, nakita ko yung trending topic tungkol sa pagpaslang sa magwad siblings. Bilang isang criminologist, may kaunting background ako sa investigasyon, kaya ayun, nagre-research ako on my own, para lang din sa sarili kong curiosity. Pero habang ginagawa ko yun, bigla akong nakaramdam ng kakaibang lamig. Sobrang lamig, lalo na sa paa ko. Pakiramdam ko, parang biglang naging mabigat at malamig yung paligid. Ang unang ginawa ko, hininaan ko yung electric fan kasi naka number 3 siya. Baka kasi masyadong malakas, kaya nilamig ako. Tuloy pa rin ako sa pag-research habang naka-video call din ako sa boyfriend ko. Siyempre gabi na yun, kaya hindi na kami masyadong nag-uusap. Chat-chat na lang habang naka-call pa rin. Pareho kaming criminologist, kaya napag-uusapan din namin ang kaso ng magwad siblings. Curious kami kung ano talagang nangyari. Pero habang abala kami sa pag-uusap, may nangyari sa loob ng kwarto ko na hindi ko inaasahan. May mataas akong syurak sa loob ng kwarto, nakaharap sa pinto. Eksaktong 1:00 ng madaling araw, bigla itong bumagsak as in parang may tumulak. Napanganga ako. Hindi ako makagalaw. Nanigas yung tuhod ko sa takot. Lalo pa akong kinilabutan nang maalala ko yung pelikulang Orphan at yung tungkol kina Janice o Christine. Halos pareho raw ng istorya sa nangyari sa magwad. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Sinabi ko sa sarili ko na bukas ko na lang aayusin yung bumagsak na syurak. Kaya nung titingnan ko na sana yung phone ko para sabihin sa boyfriend ko ang nangyari, bigla na lang naputol ang video call. Akala ko tulog na siya, pero alam kong narinig din niya yung pagbagsak kasi may reaksyon siya kanina. Kaya alam kim aware siya, pero sa totoo lang sobrang takot na talaga ako nun. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa kwarto ko. Nung chinek ko ang phone ko para bumalik sa call, wala na akong wifi. Nawala ang koneksyon. Sabi ko sa sarili ko, matutulog na lang ako. Kalimutan ko na lang lahat. Pero habang naghahanda na akong matulog, naramdaman ko na naman yung lamig. Kanina pa yon, 'di ba number 3 yung fan, kaya nilagay ko na lang sa number 1. Pero nang sinilip ko ulit, naka number 2 siya. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng lahat ng to. May gusto ba silang iparaping sa akin? Malayo naman ako sa kanila. Nandito ako sa Cavite, pero taga Mindanao rin ang pamilya ko. May ilang kamag-anak nga kami na nakakakilala daw sa tatay ng mga biktima. Sana makamit nila ang hustisya. Sana matahimik na rin sila. Minsan, ang pakikialam sa isang kaso ay hindi natatapos sa pag-scroll o pag-research. Minsan, may mga nilalang o alaala na nakakapit pa rin sa mundong ito. Naghahanap ng katarungan o simpleng gustong marinig. Hindi natin alam kung aksidente lang ang lahat o may sinadyang mensahe sa likod ng mga pangyayari. Pero sa mga kwentong tulad nito, minsan ang tanong ay hindi lang ano ang nangyari, kundi bakit sa akin? Ako'y nananalangin para sa hustisya at para sa kapayapaan ng mga kaluluwang patuloy na naglalakad sa dilim. Hanggang sa susunod na kwento. Ingat, lalo na kapag mag-isa ka na lang sa gabi. Comment below mga kabitwin, i-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat!